Alam nyo, sa politika, may mga binitawang salita na humuhubog sa buong kwento ng isang lider. At para kay Sara Duterte, isang pangako yan na nagkakahalaga ng 100 bilyong piso. Isang halaga na talagang sumukat sa 2 taon niya bilang kalihim ng edukasyon. Ito yung matapang na hamon na nagsimula ng lahat. Isang deklarasyon na sobrang taas ng itinakdang expectations at dito na rin nagsimula ang isa sa mga pinaka-pinag-usapang political saga sa bansa. Okay, so balik tayo sa Setyembre 2022. Si Vice Presidente Sara Duterte, bagong-bago pa lang bilang Education Secretary, biglang humirit ng isang napakalaking hiling sa publiko, kay Pangulong Marcos at sa Kongreso. At hindi to basta hiling para na siyang ultimatum. Isipin nyo, 100 bilyong piso. Hindi yan simpleng budget request lang. Ipinarensenta niya to na parang ito yung presyo para maayos ang matagal ng krisis sa edukasyon ng Pilipinas. Kumbaga, bigyan niyo ako nito at ito ang solusyon sa lahat. So, dahil sa pangakong yan, nagkaroon tayo ng malinaw na timeline na pwedeng sundan. Mula sa matapang na deklarasyon hanggang sa biglaang pag-alis at syempre yung mga naging gulo at akusasyon pagkatapos. Ngayon, fast forward tayo sa June 19, 2024. Dito biglang umikot ang kwento. Isang napaka-surpresang pagbibitiw at ang mas nakakagulat, walang malinaw na paliwanag kung bakit. At yan ang naging tanong sa isip ng lahat. Bakit? Kasi yung unang announcement niya, sobrang ikli. Walang sinabing kahit anong rason sa pag-iwan niya sa isa sa pinakamahalagang posisyon sa gobyerno. Yung una niyang pahayag sa publiko, parang ang ganda pakinggan, di ba? Taos puso. Pero, medyo malabo, hindi specific. Kaya ayon, lalo lang dumami yung mga haka-haka kung ano ba talaga ang nangyari. Pagkatapos ng isang buwan, medyo nagpaliwanag na siya. Sinabi niya na mahabang kwento daw to, na nagkakabuhol-buhol na yung mga personal at professional na issue. So dito pa lang, may pahiwatig na mukhang mas malalim pa ang dahilan. Okay, so ilang buwan pagkatapos niyang umalis, dito na nagsimulang ilatag ni Duterte yung sarili niyang version ng kwento. Nagpinta siya ng isang larawan na siya yung dedikadong lingkod bayan, na sinisira at inaatake mula mismo sa loob. At dito, wow, naging mas matapang yung sinasabi niya. Imagine, sinabi niya na siya na lang daw ang tanging nag-deliver sa cabinet ni Presidente Marcos. Isang napakabigat na akusasyon, di ba? So, para i-summarize, ito ang naging kwento niya. Siya nagtatrabaho ng gusto, pero sistematiko siyang inaatake, walang suporta, kaya napilitan siyang iwanan ang trabahong mahal niya raw. Pero, sa bawat kwento, laging may dalawang panig. May lumabas na isang upling magkaibang katotohanan. At itong version na to, based sa mga opisyal na audit, sa mga kwentong mula sa laog, at syempre, sa mga kritikong kumu-question sa performance niya. At dito lumabas yung malaking kontradiksyon habang humihingi si Duterte ng ekstrang 100 bilyon na tuklasan naman ng Commission on Audit, sila po yung nagbabantay sa pondo ng gobyerno, na bilyon-bilyon na pala ang pondong hawak ng departamento niya na hindi man lang nagagastos. At alam nyo, kahit yung signature policy niya, yung matatag agenda, kinwestiyon din. Sabi ng mga kritiko parang cosmetic change lang daw to, isang rebranding lang ng dating K-12 program. Ang biro pa nga ng iba, K-12 na may bagong font. Maging sa usapin ng korupsyon, ganun din, direktang nagbanggaan ng mga salaysan. Si Duterte, todo iwas sa sisi. Pero yung mga kritiko, inaakusahan niya siya na pinabayaan daw niya yung issue at walang nananagot. So ano ang naging resulta pagkatapos ng 2 taon? Ayon, nahati ang mga tao. 2 magkaibang hatol ang nabuo tungkol sa pananungkulan niya. So ngayon, yung iiwan niyang legasiya ay nakadepende na sa kung aling kwento ang paniniwalaan mo. Siya ba yung martir, yung nag-iisang performer na inatake lang ng mga kalaban sa politika? O siya ba yung ilusyon, yung manager na may record ng unspent funds at mga proyektong hindi natapos? At sa huli, ito ang iniiwan nitong tanong sa ating lahat. Ano ba talaga ang inaasahan natin mula sa ating mga leader? At paano ba natin dapat sukatin ang pagkakaiba sa pagitan ng isang napakagandang pangako at ng totoong resulta?